po sa ating lahat. Amen. Purihin po ang Panginoon sa ating mga talata na minemorize po natin at hindi lamang po yan para sa ating sharpness ng ating isip, kundi upang patuloy tayong hubugin ng Panginoon upang maging kawangis ng kanyang anak, ng Panginoong Jesus. So, conformity to Christ. So, yan po yung purpose sa atin pong memory verses. So, hindi lamang po tayo sa ulo lamang. Magaling yung ating memory, magaling mag-memorize. Kundi ang objective po niyan ay upang makilala pa natin ang Panginoon sa ating pang-araw-araw na buhay. So, experiential, sa ating pananampalataya. So, purihin po ang Panginoon at ngayon ay dadako po tayo sa exhortation at nagpapasalamat po ako sa pagkakataong ito na muli pong pinagkaloob ng Panginoon para maghatid po ng kanyang salita. At sa oras pong ito, samahan po ninyo ako sa aklat ng awit or Psalm, yung aking pong memory verse, Psalm 95, 6 and 7. Ito po ang ating pag-aaralan or mariginig po para po sa gabing ito, exhortation. Awit, Psalm 95, talata 6 hanggang 7, or Psalm 95, 6 and 7. Okay, sabi po dito, "Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker, for He is our God, and we are the people of His pasture and the sheep of His hand." Purihin po ang Panginoon, tayo po yung manalangin. Salamat po, Diyos, sa gabing ito. At muli po kaming tinipon para po sa pakikinig ng inyong pong salita. At sa pakikinig namin, O Diyos, ay Ikaw po ang maitaas namin kung paano po kami makinig. Hindi lamang po ng aming senses, kundi kung tunay po naming naunawaan ang mensaheng inyo pong ihahatid sa amin. At Ikaw po ang patuloy na magdala sa amin sa wastong pamumuhay sa pamamagitan po ng inyong pong mensahe. At ang inyong pong tagapagsalita na gagamitin sa gabing ito, inyo pong nalalaman ang akin pong motibo, ang akin pong puso sa mga oras na ito. Patawarin niyo po ako sa akin pong mga pagkakasala at gamitin niyo po lamang akong instrumento. Ikaw po lamang ang aking maitaas sa paghahatid ng inyong pong salita. Ito pong aming dalangin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Okay, so ang ating title is The Spiritual Discipline of Worship. So, we know some of our spiritual disciplines. So last time, ang tinalakay po natin is about the Word of God. So, what are the proper practices kung paano po tayo magkakaroon ng disciplined spiritual life. So, first is through the Bible. So, ano ba ang ginagawa natin sa Biblia? So, we have memorization. So, natatandaan pa po natin yung points doon po sa ating nakaraang exhortation. So we have the memorization o yung ginagawa po natin every Wednesday, which is memory verses. And aside of that, yung tinatawag po nating meditation o yung pagbubulay. So hindi po ibig sabihin na yung memorization ay meditation, kundi isa lamang itong form ng meditation. But meditation is, kumbaga, encompasses yung buo nating buhay bilang isang Kristiyano na talagang ninanamnan nating tunay sa ating mga buhay ang talata na atin pong sinasaulo. At ito po ay dinadala po natin sa ating experience or practical na buhay. At yung pangatlo po is yung application o yung paglalapat nito sa ating mga buhay. So, through that, ay makikita ho natin that ang talagang disenyo po ng Panginoon sa atin bilang mga Kristiyano ay maging disiplinado at hindi po tayo tama rin. Yan. So, hindi maasim ang ating buhay Kristiyano. Talagang healthy ang ating buhay Kristiyano sa pamamagitan ng disiplina sa ating espiritu. Kaya yung tinatawag po nating spiritual discipline. So, we have prayer, we have the Word of God. Nung nakaraan pang taon or 2 years ago, yung ating isa pang tinalakay na spiritual discipline is yung pag-aayuno or fasting. And now, ito naman yung ating matatunghayan para po sa gabing ito, and that is worship
o yung pagsamba. So lagi po nating napapakinggan sa araw po ng Miyerkules na ito din po ay pagsamba. At ang pagsamba po ay hindi lamang nakapaloob sa 2 oras ng linggo o 1 oras o 2 oras ng araw ng Miyerkules o let's say minuto na inilalaan po natin sa Panginoon sa bawat umaga o sa bawat gabi. Because ang salitang worship po mga kapatid is focuses sa ating mga buhay. So ito po ang tinutumbok ng salitang pagsamba, yung ating pamumuhay mismo. So hindi lang yung allotted time natin ang worship. Ano po? So yung allotted time natin for prayer, allotted time natin for Bible meditation, or yung allotted time po natin for gospel presentation is our worship para sa Panginoon. So yun lang yung time natin sa worship. But the whole life na meron po tayo, yung buong buhay po natin bilang Kristiyano, the moment na umupo tayo ngayon, the moment na meron tayong ginagawa sa ating mga bahay, sa ating mga tahanan, kailangan din po ito ay isang akto ng pagsamba sa Panginoon. So yun po yung realidad na makikita ho natin patungkol po sa worship. Kaya sa ating buhay bilang Kristiyano, so kanino at ano o para saan tayo devoted. Because pag sinabi po nating worship, it also means devotion. So, saan ba devoted ang buhay natin or dedicated ang buhay natin sa bawat araw o sa bawat sandali ng buhay natin? Kasi kung halimbawa, tayo ay labeled or called as worshipers of God, so kailangan na talagang ang buong oras natin at yung buong atensyon po natin ay sa Panginoon. Hindi lang yung sinasabi natin, ay ako na may sumasamba sa Panginoon, pero yung buhay natin hindi sa Panginoon. Hindi directed na, kumbaga, para sa Panginoon, kundi para lang sa atin. Kung ano yung sinusunod natin, gaya ng ating gusto, hindi yung gusto ng Panginoon. Kaya, ano ba ang debosyon natin? Or kanino ba naka-devote? Or kanino ba naka-commit ang buhay natin? Para masabi natin siya talaga yung object ng ating pagsamba. Because meron pong iba na mga Kristiyano na nagsasabing sila ay devoted sa Panginoon, pero hindi talaga in reality devoted sa Diyos sa kanilang buhay practically. Ni kahit sa mga gawain para sa Panginoon, hindi sila devoted. Pero tinatawag nila ang kanilang mga sariling Kristiyano. So they are called to worship, but they have plenty of excuses. So like what sabi nga yung memory verse ko po kanina, ano po sabi doon? So come, let us worship, di ba? So ito yung nagiginig natin sa ating worship service, invitation para sa pagsamba sa Panginoon. Pero yung puso naman natin hindi sumusunod sa tawag ng pagsamba. Di ba? O di kaya yung buhay natin sa araw-araw, hindi naman buhay ng pagsamba, kundi mas tinutuon natin para sa ating mga sarili. So marami tayong palusot para hindi tayo sumunod sa panawagan ng pagsamba at nangyayari po yan sa buhay ng ibang mga Kristiyano. So the scripture always teach us to reorder our priorities for God, but after one day, we fail. So laging inuulit sa atin ang Biblia tuwing linggo, tuwing tayo po ay nagtitipon, pagka tayo po ay nakikinig ng Biblia, ayusin natin yung ating mga priorities. Yes, Panginoon, yes, Pastor, ayon po sa salita ng Panginoon, I have to reorganize my priorities. But kinabukasan, wala na. Iba na uli yung priority natin. Iba na uli yung, kumbaga, kung ano yung preoccupation ng ating mind. Sino ba yung mas lumalaro sa isip natin or yung oras natin? Ano po? So, hindi na sa Diyos. Pagkalipas naman ng ilang araw. Kaya ito po yung ating objective mga kapatid sa atin pong exhortation. So to make manifest the distinctives of true worship. So meron po tayong distinct features ng tunay na pagsamba. Kasi meron pong mga relihiyon na tinatawag din nila ang kanilang sariling mananamba ng Diyos. At tinatawag din nila ang kanilang Diyos na tunay at buhay na Diyos. Pero ito ba ang tunay na pagsamba sa Diyos?
Ang matawag lamang na ikaw ay mananamba ng tunay na Diyos. Yun lamang ba ang ibig sabihin ng pagiging isang worshiper? Kaya, ang sabi po dito is, we might have a problem in our spiritual discipline. So, maaaring may problema sa ating disiplina bilang isang Kristiyano kung nangyayari po sa atin yung failure kapag sinabi ng Bible na ito, gawin mo to, pero pakalipas na isang araw, hindi mo na ginagawa. Di ba? Pero, let us also, sabi nga, redefine. Muli mo nating bigyang kahulugan mula po sa Biblia ang salitang pagsamba. Para maintindihan po natin na itong pagsambang ito, kailangan maging distinct. Kailangan maging, kumbaga, mag-stand out. Itong pagsamba natin sa Diyos sa pagsamba na ginagawa ng mga nasa relihiyon. At doon sa mga nagsasabing sila Kristiyano, pero hindi katulad ng tinuturo ng banal na kasulatan. Amen? Kaya ito po yung ating mga objectives, mga kapatid. Ano po? So, we have yung tinatawag nating kumbaga as our introduction, or proposition, sabi dito, worship is the ultimate purpose for which humans were created. So, again, it is the ultimate purpose for which humans were created. So, we are created to worship, to give adoration to God, our Maker, our Creator, our Lawgiver, our King. Ano po? Yan po ang talagang ultimatong dahilan kaya tayo nilikha ng Panginoon mula sa alabok para maging kasangkapan tayo ng kanyang kaluwalhatian at mag-ascribe tayo ng luwalhati sa kanya. At ito din ang gagawin natin sa mga oras na ito. Patuloy tayong mag-ascribe ng glory sa Diyos na banal na siyang nasa kalagitnaan po ng ating pagtitipon. Ang sabi po ng Isaiah 43 verse 7, I have them. So this is the Lord saying, I have them or I created them for my glory. So nilikha ko sila para sa aking kaluwalhatian. Kaya, see to it, mga kapatid, na itong ating ginagawa sa buhay na ito, na yung ginagawa natin sa mga oras na ito is God glorifying. Ito yung nagbibigay luwalhati sa Kanya. Hindi ang sarili natin ang nag-glorify. Because we're just creatures made to worship Him for God's honor and glory. Ano po? Kaya itong ginagawa natin ay pagbabalik sa Diyos, hindi para sa atin. So, meron po tayong ilang puntos, mga kapatid. Number 3, important things na dapat po nating malaman na kung saan nagdi-distinguish ng tunay na pagsamba at nung pagsambang so-called o yung hindi totoong pagsamba. Na sana hindi ito nangyayari sa atin. Na kapag tayo po i-attend tuwing linggo, ito yung pagkakaintindi natin sa salitang pagsamba. Worship is not only just kneeling down or bending down your knees. It's just a posture kung nagpapakita ng iyong pagkatakot sa kabanalan ng Panginoon. Pero hindi lang po ito ang kabuuan ng salitang pagsamba. So, ang tatlong importanteng katotohanan po na makikita ho natin na nagdi-define ng tunay na pagsamba. So, we have number 1, true worship is directed to the one true God. So, saan naka-address o saan natin ibinibigay o kanino natin ibinibigay ang ating pagsamba sa mga oras na ito. So we have the one true God, worthy of adoration, worthy of praise. Ito po yung dapat nating maintindihan sa ating pagsamba. So, it is directed to the one true God. Kagaya po ni Jonah. So kung nabasa po natin in Jonah chapter 1 verse 9, nung siya'y tanungin po, ano ka ba? Sino ka ba? Bakit nandito ka? Kasi nangyayari na yung unos. Ano po? Doon sa chapter 1. So nagkaroon na po ng malakas na bagyo at napagtanto po ni Jonah na talagang ito ho ay paraan ng Panginoon para muli siyang pabalakin sa dapat niyang tahakin bilang kanyang propeta. Kasi sumuway siya sa direksyon ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, pumunta ka sa Nineveh, pero sa ibang direksyon sa pumunta. Ang sabi ng Panginoon, 3 days journey, di ba? Lakad. Mas ginusto pa ni Jonah na tumawid ng dagat. Ayun. Ano nangyari?
So, siya ay nahulog, di ba? At nagpatihulog siya actually. Initiative niya yon at siya ho ay nilulon ng isang isdang dambuhala. Dulong daw. Ano po? So, nakita po natin So, nangyayari yan sa atin. Pag sumuway tayo sa Panginoon, yan, may pagsubok. Di ba? Ang direksyon ng Panginoon sa atin, dito ka pumunta, ang gusto natin doon sa kabila. Hindi mangyayari sa atin yung nangyari kay Jonah. But, ang sabi po ni Jonah sa verse 9, chapter 1, verse 9, so nagpakilala po siya, sabi niya, I am a Hebrew, ako ay Hebreo, and I worship the Lord God of heaven, who made the sea and the dry land. So, not only that Jonah identified himself or introduced himself before the people, na nagtanong sa kanya kung sino siya, pero sinabi din niya kung sino ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran. That, sabi niya, I worship the Lord God of heaven who made the sea and the dry land. Ako ay sumasamba sa Panginoong Diyos na siyang lumikha o Diyos ng kalangitan na siyang lumikha ng karagatan at ng lupa. So, doon pa lang sa pagpapakilala ni Jonah, makikita natin yung kanyang pagkakilala sa Diyos na kanyang sinasamba. Kaya sa atin, ang tanong po is, ganito rin ba ang pagkakilala natin sa Panginoon? Kung gaano kakilala ni Jonah ang Diyos na tumawag sa kanya para maging mensahero papuntang Ninive, ganon din ba yung pagkakilala natin sa Diyos? O baka ang tingin lang natin sa Diyos ay nandyan lang siya, umiira lang siya. Pero sa mas malalim pang pagkakilala ay hindi natin alam. Hindi natin sigurado. Kaya sabi dito, we have to know the object of our worship. At yung pagkakilala natin sa Kanya ay personal. Hindi lang basta alam natin na siya yung umiiral at nandyan, kilala natin siya. So ito yung isang mahalagang bagay na dapat nating malaman upang maintindihan natin ang tunay na pagsamba kumpara sa pagsamba na sinasabi ng iba na tunay din pero hindi tunay. Because their knowledge of their object of worship is not the same. Kagaya ng sa atin. We know God, the one true God, pero sa kanila, hindi nila kilala. Alam nila ang pangalan, alam nilang umiiral para sa kanila, pero hindi nila alam kung ano ang kanyang katangian. Yung tinatawag po nating attributes. Ang alam lang nila kung ano yung itinuturo ng kanilang aklat na ginagamit sa kanilang relihiyon. Pag sinabing, yan ay para sa kaluguran ng iyong Diyos, gagawin nila kahit ito ay isang karumal-dumal na bagay. Pero para sa atin, sa biyaya po ng Panginoon, naintindihan po natin na ang tunay na pagsamba ay mangyayari lamang sa mga taong may tunay na pagkakilala sa Kanya. Okay? So that is number 1. So it is directed to the one true God. And also, in John chapter 4, mababasa po natin verse 22 and 23. So this is an account about Jesus and the Samaritan woman. Di ba? So sinadya po talaga ng Panginoon ang babaeng Samaritana upang ipahayag sa kanya na ang pagsamba yan ay hindi na limited at hindi na kagaya ng ginagawa ng panahon nila. Kasi ang naintindihan nila during that time, ang paraan ng pagsamba is may kaukulang lugar, okay, confined, which is the temple, and kumbaga geographical. Yan. So kasi ang pinagmamalaki ng mga Israelita ay doon sa amin, sa Jerusalem. Ito yung tunay na dako ng pagsamba. Kaso, ang mga Samaritano nga po ay tinatawag nating half-breed. So, medyo hindi maganda ang tingin sa kanila ng mga Israelites. Kasi sila ay hindi purong Hudyo. So, ang sabi po dito sa John 4:22, ang sabi ng Panginoon, you worship what do you not know. But we worship what we know. Ano po sabi ng Panginoon? Sinasamba ninyo ang hindi nyo nakikilala, sinasamba namin ang nakikilala namin, sabi ng Panginoon, for salvation is from the Jews.
But an hour is coming, and now is, when the true worshipers will worship the Father in spirit and truth. For such people, the Father seeks to be His worshipers. Even the Samaritans, even the Gentiles of that time, ay kagustuhan din po ng Ama na sila'y maging worshipers niya. Okay? Kaya ito yung dapat nating maintindihan. Hindi nagtatangi ang Panginoon sa kung sino yung gusto niyang sumamba sa Kanya. Kundi ang hangad ng Diyos ay ang lahat ng tao ay sumamba sa Kanya. Kita na po natin yan in the Old Testament. Kaya niya ibinigay yung 10 utos because nangyayari na po sa mga pagano at mga Israelita rin na kung saan ay sumasamba hindi sa tunay na Diyos. Kaya sabi ng Panginoon sa panimula pa lamang ng 10 utos, Ako, si Yahweh, ang Panginoon mong Diyos o ang Panginoon yung Diyos na nagpalaya sa inyo sa pagkaalipit. Di ba? Para ipaalala sa kanyang piniling bayan na siya lamang ang dapat sambahin. Hindi kung sino-sino o kung ano-anong may hangganan. Okay? Kaya, the first thing for having the assurance of our practice of true worship is our personal knowledge or the identity of the one we worship. Kilala natin. Hindi lang ang pangalan lang ng Diyos ang ating alam. Kilala natin kung sino siya. Okay? Yung kanyang katangian na siya'y Diyos na banal, siya'y Diyos na namumuhi sa kasalanan, siya'y Diyos na mapanibughuin kapag meron siyang kahati sa ating atensyon, at sabi nga, sa pinakamasakit sa lahat, sa ating pagsamba. Ano po? Kapag may kahati pa ang Diyos sa araw ng linggo, yan ay isang pagpapaalala sa atin na siya'y Diyos na mapanibughuin. Kaya reflection po yan sa atin. Gaano na natin siya kakilala. At gaano na kalalim ang kagustuhan natin na sambahin siya. Dahil yan ay nakikita ho kung paano po tayo naglalaan ng time sa Kanya. Talagang priority natin ang Panginoon, ang Kanyang gawain. Ano po? So that is number 1. So it is directed to the one true God. Our personal knowledge of the Lord that we worship. Yan ang kaibahan natin sa pagsamba na sinasabi ng iba. Sapagkat ang pagkakilala lamang nila ay ayon sa kasaysayan at sa kanilang mga ninuno, pero hindi makatotohanan. Diba? We worship the one true God. Okay? Yan ang kaibahan natin. Kaya sikapin natin ang pagsamba natin ay maging kalugod-lugod sa Diyos at katanggap-tanggap. The fact na kilala natin po ang Panginoon. So that is number 1. Next, number 2, it is demonstrated by a dedicated life and service to God. So how should we demonstrate our worship, our life of worship bilang discipline? Ano po? O tayo ay disiplinadong mananampalataya. So it is demonstrated by a dedicated life and service to God in Romans chapter 12. Ano po sabi po dito? Makailang beses na po natin itong napakinggan at na message. Diba? So namamanhik po si Apostol Pablo. At ang sabi po niya dito is, I urge you, brethren, therefore, by the mercies of God, to present your bodies a living and holy sacrifice, acceptable to God, which is your spiritual service of worship. Spiritual service. So this is not only a mere ceremony. Ano po? This is spiritual service of worship, and we have first the proper motivation. So meron pong kaukulang motibo na dapat nating taglay sa ating pong pagsamba sa Diyos bilang pagpapakita ng tunay na pagsamba. Kaya pag sinabi po natin pagsamba, ito ho hindi lamang tungkol sa aktibidad na ginagawa natin sa loob ng church,
kundi ito ho is both. Kung ano yung ginagawa natin sa loob ng iglesia at sa labas. Kaya sabi dito is dedicated life and service. Service sa iglesia, sa ibang tao, at yung buhay natin mismo, personally. Yan ang tunay na pagsamba. Kaya sabi diyan, by the mercies of God. So this is the proper motivation, the mercies of God. So God's mercies are everything He has given us that we do not deserve. Kaya po sinabi dito, mercies of God. So we are saved, di ba? We have the eternal grace, we have the eternal life, we have peace, we have joy, we have the comfort, we have the wisdom, we have the hope, we have the fruit of the Spirit, we have the security, we have the righteousness, we have been forgiven. Everything na sinabi ng Panginoon, ng Biblia, na biyaya na nasa atin. These are the mercies of God. And this is the right motivation to worship. Naintindihan natin ang lahat ng habag na meron po sa atin. Biyaya ho ng Panginoon sa atin. So the knowledge and understanding of these incredible gifts motivate us to pour forth praise and thanksgiving, and in other words, worship. Kaya pa, the more mong nalaman kung ano ka ngayon bilang Kristiyano, pinapaging matuwid ka, pinatawad ka sa iyong kasalanan, pinapaging banal ka, tinubos ka, kinupkop ka, the more mo siyang sasambahin. Kaya sa paglalim ng pagkakilala natin, so nasabi na po yan dito sa atin, may theologian din po nagsabi nito, na the more na lumalim po ang pagkakilala natin sa Diyos, mas tatayog ang ating pagsamba o pagpupuri sa Kanya. Kaya ito yung paghusayin po natin, mga kapatid, sa biyaya ng Panginoon. Yung ating pagkakilala sa Diyos at yung pagnamnam natin ng mga pagpapala na meron tayo bilang anak niya. Di ba? Sa kabila ng ating katigasan ng ulo, buhay pa rin tayo. Sa kabila ng pagiging pasaway natin, paglalaan ng oras natin sa Diyos ay hindi tayo tapat, pagbibigay, hindi tayo tapat. Paglalapat sa buhay ng salita ng Diyos, hindi rin tayo, fully committed. Pero nandito pa rin tayo, privileged po tayo na maglingkod sa Diyos at magbalik ng pagpupuri sa Kanya. Kaya, sa bawat biyayang ito, mga kapatid, sana mas kinakalawkaw ang puso natin na magbalik ng pagsamba sa Kanya. Mas maging motivated po tayo na magbalik ng pagsamba sa Kanya. And then we have the manner. Binanggit din po yan sa Romans 12. So, ang sabi po dyan, so the mercies of God to present your bodies as a living sacrifice. So, pag-aalay ng ating mga buhay at hindi na patay. Kaya maging lively. Ang ating pag-aalay sa Diyos, ang ating pagsamba sa Diyos. Huwag sanang malamya ang ating pagsamba sa Panginoon. Di gaya ng katawan natin, pagka malamig, tinatamad. Pag mainit, maraming daing. So, iayon po natin sa katotohanan ng salita ng Panginoon ang dapat na akto natin ng pagsamba sa Kanya. So, we have the manner, and that is presenting your bodies as a living and holy sacrifice. Presenting our bodies means giving to God all of ourselves. The reference to our bodies here means all our human faculties, which include our mind, our heart, hands, thoughts, attitudes, are to be presented to God. Lahat-lahat ay ating ibigay sa Kanya. Okay? And how? Papaano? Kaya sabi po dun sa verse 2, by the renewing of your mind and by not conforming to the pattern of
this world. So, magiging presentable lang ang ating buhay bilang pagsamba sa Diyos kung ginagawa po natin to. By not conforming to this world and by the renewing of your mind. Patuloy nating ang isip natin ay busugin natin ng mga bagay na espiritual na mula sa Diyos. Hindi na mga bagay na temporal. Kasi marami ho yan. Maraming ways ang kaaway para akitin po tayo. Yung mga apps na nakikita natin, na anytime pwede mo siyang i-download for free, na pwede kang hilahin, pwedeng agawin ang iyong atensyon na dapat ay para sa Panginoon. So, kailangan maging maingat po tayo dyan. Diba? So, sabi dito is, by not conforming to this world and by the renewing of your minds. So, that is true worship. Ito ang tunay na pagsamba. So, kung saan ho tayo dadalhin ang ating kaisipan, ganun din po ang susundin po ito ng ating katawan. Okay? Kaya sabi po dito sa 1 Corinthians 2:16, we have the mind of Christ. We have the mind of Christ. This is the only way to renew our minds, and that is by the Word of God. Salita pa rin ng Diyos. Kaya ang ating i-meditate, sabi ng Philippians 4, things which are of good report, things which are pure, things which are right, things which are lovely, things which are good. So lahat yan ay katangian ng salita ng Panginoon. Kaya babalik pa rin ho tayo sa spiritual discipline kung paano ho natin niyayakap ho ang salita ng Diyos. Na hindi lang siya para bang academic, ang memory verse natin ay ginagawa natin parang academic lang. Mahaba ang ating memory verse. Pero sa buhay natin, hindi natin na ilalapat. Diba? So, because hindi po yan ang tunay na factor para masabi nating naintindihan natin ang salita ng Panginoon. Kung naintindihan natin tunay ang salita ng Panginoon, so hindi lang siya umi-echo sa ating mind, umi-echo ito sa ating buhay, sa ating pang-araw-araw. Amen? Mga kapatid? So that is number 2. So it is demonstrated by a dedicated life and service. So how's your life? Kumusta na ang buhay natin? Dedicated pa rin ba sa Diyos? Kumusta din yung paglilingkod natin? Halos sabi nga, committed pa rin ba tayo sa Panginoon? Sa larangan po ng ating paglilingkod. Yan ho ang reflection ng ating damdamin when it comes sa ating pagsamba. And that's what, sabi nga, differs through worship. Kasi marami hong sasabing sumasamba sa Panginoon but for a season, di ba? Nakita ko, may napanood po isang video actually regarding po doon sa isang religious event na sikat po tuwing Enero. So, sa Maynila. So, meron pong video na natutukan. Yung lalaki galing doon sa Puon. So, syempre, ang manner ng kanilang doon devotion is kailangan makapunta ka doon, makasampa ka doon sa Puon. Eh, siguro nakapunas na siya, nakapunta na siya sa Puon, so tumawid siya doon sa mga tao, niyapakyapak niya yung mga tao, tapos yung isa, talagang nahawakan niya sa muka. So, gigil na gigil yung lalaki. Talagang hinampas niya yung lalaki. Namanata. Tapos yung visa nung kanyang panata, wala na. Kasi, talagang natutukan ng camera. Nung TV. Yung lalaki. Talagang galit na galit dun sa tumapak sa kanya. So, yun po mga kapatid. So, that's what differs through worship. Sa atin, kumpara sa iba, nagsasabing sila'y sumasamba din. Pero, hindi po biblical. And we have number 3 last. True worship is done in spirit and truth. It must be done in spirit and truth just like
Sabi po ng Panginoon sa Samaritan woman in 4:24 of the book of John, God is a spirit, and those who worship Him must worship in spirit and in truth. So ito pa, ang kaibahan natin. We worship Him in spirit. So this is not about the externals. These are not about ceremonies. This is spiritual. Because God is spirit. Okay? So true worship must be in spirit, that is engaging the whole heart. It focuses on the heart. Ano po? Not only yung kaya mong gawin, yung brasuhan, lakas ng katawan ang pinag-uusapan. Hindi po, kundi puso. Ito ang tunay na pagsamba. Unless there's a real passion for God, there's no worship in spirit. At the same time, worship must be in truth that is properly informed. At ano po yung impormasyong yan? Salita po ng Panginoon. Saan po galing? Sa salita po ng Panginoon. Unless we have the knowledge of God we worship, there's no worship in truth. Spirit without truth leads to a shallow, overly emotional experience that could be compared to a high. So ang pagsamba sa espiritu na walang katotohanan is, sabi dito, overly emotional. Okay? Yun po yung danger. Kapag walang objective, ano po, subjective lang. So yun po yung kailangan nating maintindihan. It's both subjective and objective. Pagka naman objective lang, walang subjective, sabi dito, so if, sabi diyan, as soon as the emotion is over, when the fervor cools, the worship ends. Truth without spirit can result in a dry, passionless encounter that can easily lead to a form of joyless legalism. So, hindi pa rin tama. Objective ka masyado, pero walang subjective legalism. So, para sa iyo, ang pagsamba is a matter of doing and not doing. Do's and don'ts. Okay? Pero hindi po yan. Sabi dyan, the best combination of both aspects of worship results in a joyous appreciation of God informed by the Scripture. So we have the Word of God that informs us how, at dun po nakadepende kung ano dapat ang ating damdamin sa ating pagsamba sa Kanya. Hindi lang tayo puro emosyon pagdating sa pagsamba. Ano? So nakikita po natin yan sa ibang relihiyon na sila po ay nag-worship na kung saan ay for how many hours silang umaawit lang na paulit-ulit. Tapos yung mga lyrics ng kanilang inaawit is inuulit-ulit din. Ano po? So chanting. Diba? So yung isang kanta uulitin ng 10 beses. Tapos kakanta uli ng panibago, uulitin uli ng 10 beses. Kasi ang para daw sa kanila, leading daw ng Holy Spirit. So, pagka hindi sinabi ng Holy Spirit na tapusin nyo yan, hindi sila titigil. That is spirit without truth. Diba? So, yun po yung problema. Pagka naman katotohanan lang na walang espiritu, anong ibig sabihin nito? Diba? Ibig sabihin, walang damdamin. Basta lang tayo dadalo, mag-aaral, walang application, walang kagalakan. Okay? Kaya ang worship is both. Sabi dito, spirit and in truth, mga kapatid. At yan po ang ating ma-practice. We should be disciplined sa kung paano po natin ginagawa ang akto ng pagsamba na itinuturo ng Biblia. Amen? Mga kapatid? So the more we know about God, the more we appreciate Him. The more we appreciate, the deeper our worship, and the deeper our worship, the more God is glorified. So, hindi ba ibig sabihin na subject to ano yung glory ng Panginoon? Kasi kung ang glory ng Diyos is, kumbaga siya ay ganap. Ano po? Hindi po ibig sabihin na dadagdagan ang kanyang kaluwalhatian kapag ginagawa natin ang tunay na pagsamba. It's just, kinikilala natin ang maluwalhating Diyos sa kanyang kaluwalhatian. Ano ho? Sumasang-ayon tayo sa layunin ng Diyos
sa kanyang paglikha sa atin upang magbigay pagsamba sa kanya. Kaya again, mga kapatid, so these three important statements about true worship should remind us, ano po, our personal knowledge of God, our life and service, and subjective and objective aspect, ano ho, in spirit and in truth. So yan po ang kailangan matingnan po natin sa ating sarili, kung ang ginagawa ko ba sa Diyos ay tunay na pagsamba. O baka ang pagsamba ko ay katulad lamang ng pagsamba ng mga pagano o ng mga hindi tunay na kumikilala sa Panginoon. Kaya always, tayo po ay palalahanan na sa ating pagsamba, ito ho ay naka-align sa katuruan po ng banal na salita ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Diyos, sa iyong salita. Salamat po sa patuloy niyo pong pagpapaalala sa amin na kami po ay inyo pong nilikha para sa iyo. Sambahin ka namin ayon po sa iyong kalooban, ayon po sa iyong katangian. Ito po ang maging tunay na damdamin po namin, Panginoon, sa amin pong paglapit sa iyo. Patuloy kaming sidlan ng takot sa amin pong pagharap sa iyo. Yamang ikaw po ang Diyos na banal. Ikaw po ang Diyos na maluwalhati, na hindi lamang ho nagbigay sa amin ng buhay, kundi inukol niyo po ang amin pong mga buhay para sa iyong karangalan. Salamat po sa mga katuruan pong ito. Ito po ay mailapat naming matapat, Panginoon, sa inyo pong biyaya. Purihin ka sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Sa Diyos po ang kapurihan.